Binabantayang bagyong si Severe Tropical Storm Doming ay inaasahan na ngayon na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa timog kanluran ng bansa, especially sa bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao, dala ng hatak mula sa kanyang monsoon trough at sa lahat ng southwesterly trade wind. Maging ang southwest monsoon sa timog kanluran ng bansa unti-unti na ngayong nahahatak at nagpapaulan sa ilang bahagi ng Vietnam. Pag-ulan sa ilang kanluran ng Luzon, maaaring maramdaman pa nitong whole weekend, lalo na sa linggo o unang araw ng June. Na inaasahan namang i-exit ng Philippine Area of Responsibility sa unang araw ng June 2026. Kasabay ng bahagyaring paghina nito habang sinasalubong ang frontal system sa subtropical zone patungo sa may bandang southern Japan ng Miyazaki. Bagamat magkakaroon ng mga ilang kaulapan at localized thunderstorms silang bahagi ng Luzon, pero hot humid na panahon sa Metro Manila at extreme na Luzon magpapatuloy pa rin ngayong araw despite na nakataas na ang forecast ng localized thunderstorms. Mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral sa buong South Luzon at Visayas, kabilang na ang Palawan at west portions ng Visayas, inaasahan ngayong araw o this whole weekend dahil na rin sa pag-enhance ng ating southwest monsoon o monsoon trough na manggagaling o patungo sa direksyon ng si Bagyong Doming. Nalalabiri ng Mindanao, patuloy pa rin na makakaranas ng localized thunderstorms, maulap na panahon at katamtaman na lagay ng panahon. Isolated rain showers mas makakaranas sa katimukan ng bahagi ng bansa, ganon din sa ilang bahagi ng Calabarzon simula ngayong araw. Paglilimita o nakakaranas ba kayo ng paglimita sa lakas ng pressure ng tubig ngayon sa Metro Manila? Well, dahil yan sa patuloy na pag-critical level ng Angat Dam. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 30, 2026. Ang oras sa ating prospect ngayong umaga ay alas 10:41 na ng umaga. Bagamat hot humid na panahon pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon, pero mas dadalas ang forecast natin ngayon na mga magiging maulap at mga may kalat-kalat daw na pag-ulan ang aasahan. Mula sa ating forecast and storm prediction in 3 days, nasa ang overcast po tayo na mararanasan at may mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral hanggang sa Lunes nga po yan, according dito. So hanggang sa unang araw daw ng June 2026. So dahil sa mataas ang pagiging overcast na natin ngayon, dahil magiging madalas magiging maulap tayo, pero patuloy ang hot humid na panahon dahil pa rin sa ating tinding alinsangan. Medyo nakakasingit pa rin yung ating easterlies dito, although temporary, medyo nahahalt ang pagdaloy ng easterly trade wind natin. Pero dahil nga po sa medyo mataas pa ang temperatura natin sa Luzon dahil sa yung direkta ng sikat ng araw ay sa atin tumatama, kaya asahan natin sa maghapon na papalo pa yan ng mahigit sa 35 degrees Celsius o halos 47 degrees Celsius na computed average ng heat index natin sa Metro Manila. So swertehan na lamang sa maghapon kung tayo ay uulanin ngayon sa Metro Manila dahil kung titingnan natin ang Doppler radar imagery, mapapansin ang ilang mga maulap at mga inaasahang mga kalat-kalat na pag-ulan na umiiral dito sa parte po ng Taytay, bandang Marikina, yan, dyan sa may bandang Antipolo, nagkaroon sila ng malamang na mga sangdaliang mga buhos ng ulan hanggang dyan sa may bandang Teresa, yan, Bares hanggang Tanay, bandang Tanay Rizal, maabot sa bandang Binangonan Rizal na nagkaroon ng mga pag-ulan dyan sa bandang Antipolo. Pataas na yan ha, dito sa may bandang bungad ng Laguna. Yan, sakop yan yung area ng Laguna kung saan ay sumasakop mula sa bandang Santa Maria. Yan, nakikita natin ang Doppler radar dito, nagkaroon ng heavy rain shower sa paligid ng yan. Although naasahan din ang mga maulap at posibleng nagkaroon ng pag-ulan, kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Quezon City. Pagitan po yan ng San Jose del Monte, Bulacan, Montalban, Rizal hanggang San Mateo, pababa ng bandang Marikina. Dito naman sa atin sa kanluran, malapit sa karagatan ng Manila Bay, kasama na ang
Malabon, Caloocan at City of Manila, patuloy pa rin tayo magiging overcast pero mainit at hot humid pa rin ang panahon. Well, tsambahan na lang talaga kung magpang-abot po yung nanggagaling dito na nag-accumulate po na water moisture dito sa may bandang Manila Bay o dito sa labas ng Manila Bay na medyo may malawakang ulan dyan sa karagatan na yan. Kung yan ay lalapit. Depende na yan sa accumulated ng hatak sa ating habagat at yung daloy nito patungo sa direksyon nitong sentro ng bagyong si Domi nga po na nasa severe tropical storm na nga po. Nagkakaroon din ng mga water molecule ang detection sa may bandang Pangasinan. Yan, dito lalo na't nagkaroon malamang ng ilang pag-ulan dito sa may bandang Burgos, Infanta, hindi sa Quezon ito ay sa bandang Infanta ng pagitan po ng Pangasinan at Zambales. Santa Cruz, yan. Hindi po yan sa Santa Cruz, Laguna bandang Zambales pa rin po yan at bandang Candelaria. So para malinaw po ang lahat. At ilang bahagi naman ng maulap at may mga water molecule din sa ilang bahagi ng bandang Kasiguran, Aurora at Baler at pababa ng bandang Bico region. Inaasahan din na nagkakaroon sila ng accumulated water vapor dyan. Makikita naman po yung may mga heavy rain molecule na water precipitate rate dito sa may bandang Bico region. So malamang nakakaranas din sila ng biglaang buhos ng ulan dyan at most of Southern Luzon at Visayas. At makikita natin nakakaroon din ng mga heavy rain showers dito sa may bandang Timog Kanlurang bahagi po ng Negros region, especially dyan sa paligid po ng Bayawan at Santa Catalina. Yan, didiscuss natin further yung mga areas na yan. Pero expected po ang kanlurang bahagi ng Visayas pababa ng Mindanao. Expected po na nakakaranas tayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers po dahil sa pag-enhance po ng southwesterlies dyan. Yan, patungo dyan sa pinaka-monsoon trough ni Bagyong Doming po. Dyan sa may karagatan po ng Philippine Sea. Dyan sa may bandang silangan ng Luzon. Samantala sa lightning detection natin, well, meron tayong 4 na lightning size pero mula kaninang madaling araw, sunod-sunod po mga pagkulog at pagkilat. At operational na po ating lightning detector na ayos na natin maigi. So far, meron tayong inner lightning strokes at 23 na bilang, usually dyan sa may bandang Kanluran at hilagang bahagi ng Luzon. Wala na masyado dito sa may bandang Calabarzon area. So pinakamalapit sa amin na range ay 56 km. Yan, so functional po, nadedetect pa rin yung pulsing ng lightning detection dito sa amin sa Caloocan. Aktibo pa rin sa most of northern part ng Luzon. Yan, may nadedetect pa rin tayo na malakas na lightning strikes. Ayan, medyo maganda na po yung detection ng ating antena. So ilang beses natin inayos at mininte na yung ating aparato dahil siyempre matagal na rin siya, mahigit sa 6 na taon na ring operational ang ating lightning detection system. So medyo kinumpunin natin maigit, inayos lahat, pati yung kanyang mga nasira dahil lang po binahayan po ng langgam yung pinaka printing circuit board ng ating antena. Isa sa pinakamahal na parte yan ng aking lightning detection. Silaki lamang ng parang malaking 2 piso ang circuit board yan pero halos mahigit 10,000 ang halaga niyan, receiver na yan. So iniingat-ingatan talaga natin masira dahil wala sa Pilipinas ang mga component nito. Sa ibang bansa pa po, sa Europe, mabibili pa ang component nito. Yan, sa patuloy po ang pulsing ng lightning detection natin. So napaka-accurate na po ng reception niya. Yan, napakaganda na po ng performance niya dahil na-fix natin, pinilitan na natin ng category 6 na LAN cable para mas noise-free, walang masyadong noise at mas maganda ang reception ng data. Yan, so okay na po. At patuloy pa rin ang nadedetect na lightning strikes ngayon. Well, typically dito yan sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon. So nakaranas pa rin tayo ng mga pagkulog at pagkilat bagamat medyo malayo sa Metro Manila, more than 53 km. So nakataas ang thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa as of 10:28 AM po ito. Nakataas yan sa bahagi nga po ng Rizal, Bulacan, Tarlac at Metro Manila. So kasama ang buong NCR na nakataas ang forecast na tayo magkakaroon ng mga localized thunderstorms. So kasama po ang Marikina, Pasig, Quezon City, maging dito sa amin daw sa Caloocan within 2 hours daw. Pero gaya natin sinasabi, ang kasulukuyang range ng ang lightning detection within 52 kilometers pa lamang ang pinakamalapit dito sa amin sa Caloocan South. So tingnan natin kung papasok yung 2 hours na yan na may forecast daw na magkakaroon tayo
ng localized thunderstorms. Although forecast lamang yan ni Pag-asa. At ilang bahagi po sa bandang Tarlac, nakataasa ang Mayantok, San Jose hanggang Capas, Tarlac po yan ha. So within 2 hours po yan. And the rest, kabilang na ang bandang Rizal, San Mateo, Cainta, Angono, yan. Pinakita ko sa inyo yung mga pagkulog at pagkidlat at nagkaroon din ng mga pag-ulan dyan sa bandang Antipolo nga po na pinakita namin o pinakita ko sa inyo gamit ang radar Doppler imagery. And then the rest ng NCR nakataas naman sa bahagi ng Laguna, kasama na. Yan, within 12 hours po daw ang forecast yan maghapon. So, expected din daw ang thunderstorm. Sa Visayas naman, ang Cebu, Bohol, Siquijor. So, most of western, central, hanggang dito sa may bandang Southern Leyte, nakataas po ang localized thunderstorms pa rin dyan. So, kasama pa rin ang Palawan, Eastern Samar, Occidental Mindoro. Yan, halos sa bandang Southern Luzon po. Hanggang dyan sa may bandang Visayas, nakataas po within 12 hours ang forecast po ha. So, ingat po. Sa dulo naman ng Hilagang Luzon, kasama na Ilocos Norte at Cagayan, within 12 hours din ang forecast. Kasama na rin ang Aurora po, within 12 hours po ang forecast din yan. Yan. And then the rest ng Visayas, kabilang na rin ang bahagi po ng Negros Occidental, yan, pati na ang Biliran, nakasama na rin po yan. So, most of Visayas area, nakataas ang localized thunderstorms. Tumatagal yan ng within 30 to 1 hour, pero yung duration ng forecast nito hanggang 12 hours daw. Ayon yan sa forecast feed dito sa ating dashboard mula kay Pag-asa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at mostly cloudy na ngayon ang umiiral sa amin sa Caloocan at nakikita natin sa live CCTV snapshots. Masyado tayong gloomy ngayon at may pagka-overcast. Pero mataas pa rin ang hot humid na panahon natin. Mapapansin nga po natin, pumapalo na naman sa 33 mahigit. Pero mataas po yung ating heat index mga folks. So hindi pa rin maganda yan mga folks yung masyado tayong magbibilad. Uminom pa rin ng maraming tubig mga folks dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng ating heat index despite na nagiging maulap tayo. Sa lowest temperature na naitala ng weather station kaninang 3:02 AM, pinakamababa na ang 29.1 degrees Celsius, pero kahapon pumalo pa rin sa 35.3 degrees Celsius. Ang aming temperature kahapon niya ng hapon at 1:44 PM, meaning mataas pa rin ang aming instrumentation heat index, pumalo na 54.7 degrees Celsius. Halos grabe pa rin ang dama ng init factor dito sa amin. Kaya grabe pa rin ang init sa amin dito sa lugar despite na 35 degrees Celsius. So, kung titingnan natin sa ating heat index nationwide mula sa instrumentation reading ng aking weather station ngayong araw, as of 8:43 AM, ay nasa 45.3 degrees Celsius na kagad danger ang aming heat index. 42 degrees Celsius daw ang forecast as of 10 o'clock. So, halos delikado pa rin at nahigitan pa rin sa aming actual reading. Sa maghapon ay papalo o pinakamataas na daw ang 45 degrees Celsius sa amin sa Caloocan. Mukhang bahagyang bumaba siya ng konti. Pero danger level pa rin yan, kaya wag pong baliwalain yan maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa data feed ni Pag-asa, mula sa kanilang heat index o init factor kahapon ng alas 5 nila ni-report, ay marami pa rin may matataas na heat index. Umabot sa 47 degrees Celsius ang Sangley Point sa Cavite. Well, very obvious naman po. Most of Northern Luzon matataas pa rin. Kasama na ang Masbate, mataas din ang kanilang heat index, 47 degrees Celsius po. At dito naman sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pumalo rin ng 47 degrees Celsius. So malamang po ay halos magkapareho kami ng actual reading ng aming weather station. Then after 47 degrees Celsius, tingnan natin kung mayroong pumalo sa 46 degrees. Yes, meron ang Baler Aurora. Baler Aurora at Casiguran Aurora na may tig 46 degrees Celsius po na heat index. Then 45 degrees Celsius na sa may bandang Naiya, dyan sa may Pasay City. So mataas po. Grabe po ang init. Well, sa amin sa Caloocan, pumalo nga po ng 53 degrees. Pero kung titingnan natin mga folks, yung aming computed heat index, para maitabi natin sa level ni Pag-asa, yan mula sa ating PIMO Weather Station all-time records, dun sa ating heat index, mapapansin po natin mga folks, ang aming heat index kahapon ay pumalo ng 44.2 degrees Celsius. Although bumaba po siya, yung pinaka-average namin, pero mainit pa rin talaga dahil mataas ang ating alinsangan. Lalo na ngayon, pumapalo pa sa 80 degrees Celsius, 80% yung aming humidity, outside humidity.
Well, kapapasok lang po mula sa Tropical Cyclone Advisory ni Pag-asa. Naka-data feed na rin yan sa ating dashboard. Pwede nyo pong basahin yan. Ito po yung extended report ni Pag-asa kapag may mga update sila ng Tropical Cyclone po. Yan. Pwede nyo pong basahin yan. Saglitan lang lumilitaw yan. Di nawawala din kagad. So, pwede nyo po agad basahin yan. Yan. Kompleto po yan. Ito po yung pinaka-latest nila. Ang oras yan ay validity ng report yan. Ito ay pinaka-electronic generated po kasi nila ito. So, yung validity din niya hanggang alas 11 na ng gabi. Yan o, 11:31 PM. So, advanced na po yung kanilang outlook. Yung Tropical Cyclone Outlook and Report nila. Yan. So, makikita po dyan. Yan. Very extending na rin yung kanilang report. So, parang sinusunod na rin ni Pag-asa yung ating mga systematic ng pagre-report. So, nagkakaroon na sila ng extending na report din. Para kahit late na sila makapag-post, extending naman yung validity nito, maabot mamayang hanggang gabi pa po yan. Ayun, So, nakuha nila siguro yung idea sa inyong lingkod na kahit late na tayo makapag-report, extending na po yung report yan sa buong maghapon po yan. Yan. Kung gusto niyo pong babasa yan, saglitan lang nililitaw yan ni Pag-asa. Dahil electronic generated po yan. So, medyo nakakatuwa naman. Medyo nag-a-update na rin si Pag-asa. Gumagamit na rin ng automation. So, unti-unti, na-adapt na ni Pag-asa yung ating mga sinasabi since mga nakaraang taon pa. So, nagkakaroon na sila ng updating. Dahil nakikita nila na mas dynamic and systematic po ang ating website. So, siguro nakikita ni Pag-asa na napaka-systematic at napaka-automated lahat ang ating weather page. So, ina-adapt na rin ni Pag-asa yan. Yan. Hanggat maaari para automated na na-generate. So, importante po kasi yon, lalo na artificial intelligence century na tayo. So, medyo ina-adapt na rin ni Pag-asa. At malamang gumagamit na rin sila ng artificial intelligence niyan. Kaya nagkakaroon na sila ng automation ng kanilang pagre-report. Kaya nakakagather tayo ng information sa kanila na automatic, pinoprocess ng ating webpage yan. So, yan po. Yan. Sa atin namang init factor naman, sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, yung magiging forecast pala, muntik natin makalimutan. Yan, yung init factor o heat index forecast natin ngayong araw. Tingnan natin kung mataas pa rin ba sa Tugigaraw. Yes, mataas pa rin po. 43 degrees Celsius at hanggang 46 degrees Celsius po ang aabutin nila ngayong tanghali, 12 o'clock. So, mainit pa rin talaga. Sa Santiago, Isabela naman, ang magiging heat index sa inyo maghapon ay 42 degrees Celsius at papalo ito hanggang 49 degrees Celsius. Grabe pa rin ang init. Mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, ngayong maghapon, magiging mas maalinsangan pa rin tayo despite na nagiging gloomy. Sa may bandang Pangasinan naman, mainit din, 43 degrees Celsius po at aabot pa ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa Tarlac naman, kahit nag-gloomy, mataas pa rin ang heat index, 45 degrees Celsius at papalo din hanggang 48 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Batangas City naman, kung titingnan natin, ay mataas pa rin ang kanilang heat index, 44 degrees Celsius po yan. Papalo din yan hanggang 47 degrees Celsius. Mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon. So, despite na nagkakaroon ng pag-ulan mataas pa rin ang hot humid na panahon natin at heat index. Kaya iwasan pa rin magbibilan. Swertehan na lang kung ulanin tayo dyan ng medyo matagal-tagal para maibsan naman ang grabing init. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, ay bahagyang bumaba pero mataas pa rin at extreme caution, 37 degrees Celsius pero hanggang 40 degrees Celsius ang pinamataas sa kanila ngayon. Ngayong alas 12, dire-diretso na yun hanggang alas 2 ng hapon. Pero at least medyo bumaba po. Nagkakaroon kasi ng mga pag-ulan po diyan sa may bandang Oriental Occidental Mindoro. Well, sa Palawan, kadalasan na po kayo inulan ng southwesterly trade winds o southwesterly rains. Well, mababa po o comfortable naman. Although extreme caution pa rin ang level ng heat index, at least hindi kagaya sa amin sa Luzon, umapalo pa rin ng 45 to 47 degrees Celsius. Silipin natin ang bandang Cebu kung mataas ba? Well, mataas po Despite na nagkakaroon kayo ng forecast ng pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, 45 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan at papalo pa hanggang 46 degrees Celsius ngayong alas 11 ng umaga. So, sakto lamang, kakapasok lamang 11 o'clock, malinaw na pinakamataas na ninyo na heat index dyan. So, napaka-danger pa rin despite na nagkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. So, ganun po.
Ibig sabihin lang po, yung inflow nga po ng southwesterlies na nahahatak ng monsoon trap dito ni Bagyong Doming hindi ganun kalakasan po dahil masyadong naging minimal compact ang sirkulasyon ni Bagyong Doming. So hindi magiging tuloy-tuloy po yung accumulation ng ulan dito sa Southern Luzon area at Visayas area. So yun po ang explanation natin. Hindi siya ganun ka widespread ang dala ng hatak sa ating habagat. Pero at least yung southwesterlies surface wind flow, nahahatak pa rin ng bagyo yan. At makikita naman yan sa water vapor, yung hatak nito despite na hindi ganun katindi ang magiging hatak nito sa ating habagat. So sa ngayon, ang ating highest temperature ngayon sa automatic weather stations kay o Pag-asa ay ang Dayat Camarines Norte na may 38.6 degrees Celsius, grabe. At sa highest heat index naman nangunguna ang Dayat sa may 49 degrees Celsius kagad na heat index. So grabe agad ang init sa inyo dyan. Yan, sa current heat index, yan. Grabe init sa Dayat Camarines Norte ha, sa may bandang Bicol region. So mainit po ang inyong temperatura dyan. So despite na mayroong forecast po tayo na uulanin, ay patuloy pa rin tayo na makakaranas ng maalinsangang panahon. Sa PX16 past 24 hours naman, number 1 pa rin ang Tuguegarao na may 38.6 degrees Celsius highest air temperature. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay 18.2 degrees Celsius, lowest, almost stationary. Sa Inulan, ang Coron, Palawan, nakatotal sila ng 42 mm rainfall. At sa average wind speed ay ang Dagupan na may 18 km per hour. Max sustained wind po yan. Sa amin naman sa Caloocan, ang max sustained wind namin ay pumalo ng 9.3 km per hour po yung aming average, 1 hour average wind speed. So napakababa po yan mga folks. At wala kaming naranasang pag-ulan, wala kaming total rainfall kahapon. So in 7 days, 0.6 mm lamang. Pero sa buong month of May ay nakatotal na kami ng 98.1 mm total rainfall. Ibig sabihin halos mangangalahati lamang sa total average rainfall namin for month of May na 200.3 millimeters total rainfall. Malinaw lamang mga folks na epekto po ng minor El Nino tayo at tagtuyo po talaga tayo. Kaya asahan natin na mababa o mas mababa ang dami ng ulan na makokolekta natin mga folks. At mula naman sa ating outside humidity ay nasa natin na mataas ang ating concentration ng humidity. Kaya pag mataas ang ating outside air temperature, malagkit-lagkit na linsangan yan. Ang mararanasan natin kabilang pa rin ang Metro Manila at ang bahagi ng Bicol Region at Northern Luzon area ha. So wag pa rin masyadong pakampante despite na overcast at gloomy tayo na umiiral ngayon. Yan. Wala pong pinagbago ito since last hour at thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. Kasalukuyang maximum high tide po tayo, mataas ang sea level. So mataas pong alon natin sa may bandang Timog, Kaluran at Timog Silangan ng Visayas ha. Maabot siya ng malamang 1 meters at least yung ating alon. Kasabay ng mataas na high tide. So delikado po ha sa mga chikiting at sa mga maliliit na mangingisda na balak pong pumalaot ngayong araw po dyan. Ha? Lalo na sa may bandang Visayas po. Medyo mataas po yung ating alon at medyo mabugso yung ating hangin ha. At least delikado po. Medyo alalay na lamang po kung kinakailangan po talaga mga folks. At sa atin namang air quality na natiling moderate tayo dahil may thermal inversion time na umiiral. So 70 index po tayo o 35.2 micrograms per cubic meter po. Madalas po na hindi maganda ating air quality. So kung sisilipin natin as of 11:06 AM ay at least moderate ang ating total air quality. Yan, ito po yung ating air quality. So for 7 days, mapapansin natin ay at least moderate lamang yung total na air quality natin. Madalas. Yan, ating outside air temperature at humidity. So bahagyang descending na rin po yung ating grabing alinsangan. Nagpa-fluctuate na lamang dahil papasok na po o transitioning na po tayo into habagat season po sa susunod na buwan na po. Yan. So yan po yung ating difference ngayon at yung ating klima. So diretso agad tayo sa ating almanac sumikatanghaling araw kaninang 5:25 AM at lulubog po ito mamayang 6:21 PM. At almost new full moon na po tayo. Ito na po yung magiging ikalawang full moon ngayong month of May. Yan, dahil dalawa po magiging full moon kasi natin itong month of May. So 99% illuminated na po, hindi pa po ito nagmo-moonrise. Mamaya pa po mga hapon ng 5:28 PM pa po itong magmo-moonrise at bukas ng
Madaling araw naman ito o kinabukasan na madaling araw naman ito ng 4:53 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo, inaasahan natin maulap ang panahon natin at expected and localized thunderstorms na may 100% chance of rain. Ganon din bukas ng Sunday. Very obvious naman dahil kasalukuyang meron tayong binabantayang bagyo dito sa may bandang karagatan ng Pilipinas, although malayo po ito mga folks. Karamihan ay yung habagat rainfall lamang ang mararanasan natin sa kalupaan ng bansa. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 27 degrees Celsius. Ito namang local weather advisory natin, although late po ito, kanina madaling araw na namataan ang tropical storm o severe tropical storm na si Domeng Jiangmi in international name. Pero ngayong araw po nitong mga maghapon baka itaas din as typhoon category na ha. Dahil sinabi nga po natin within 48 hours aabot pa yan sa severe tropical storm to typhoon category. So malinaw yan mga folks. Estimated na namataan ito ni Pag-asa kaninang 980 kaninang mga alas 3 ng madaling araw sa layong 980 km east of Northern Luzon po. Ngayon, nasa bandang 800 na lamang yan nung mineasurement natin kanina. Yan, Northeastern Luzon din ito. Pero sa actual na reference point ko, ginamit ko ang Palanan Isabela, yung pinaka-reference point po. Yan. With maximum sustained wind of 95 km per hour, malapit sa gitna at bugsong pumapalo na ng 100 km per hour. At kumikilis ito pa west-northwestward sa bilis na 15 km an hour. Yan. So, iba sa ating actual reading na nasa 102 km per hour po, base sa kanyang 1 minute average po. So, severe tropical storm pa rin siya, pero malamang sa 10-minute average si Pag-asa ay malamang ngayong tanghali baka itaas na nila yan sa typhoon category. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makita po natin ang hatak sa ating habagat o yung monsoon trough ngayon na nagpapaulan sa most of kanlurang bahagi ng bansa. Kabilang na ang buong Mimaropa, buong South Luzon at most of west sections ng Visayas. Ayon sa Himawari Satellite ni Pag-asa, nakakaranas ngayon ng maulap na paligid at maulang panahon ang ilang bahagi na ito ng Panay Island, yan, kasama na ang Mindoro, Antique, kasama na ang buong Bacolod, buong Negros region, rather, yan, kasama na ang katimugang bahagi hanggang Dumaguete, Cebu, Bohol, at Leyte. Asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagulugang iiral sa halos buong Visayas area po. Hanggang Eastern Samar na po, kaya nakataas po sa thunderstorm advisory ang bahagi na yan ng Visayas ayon kay Pag-asa kung titingnan nyo po dito sa ating data feed. At mula naman sa Mindanao, ang Northern Mindanao makakanas na gloomy na panahon, pero most likely katamtaman ng panahon ang umiiral dito sa bahagi po ng Davao Region, pero partly tumusrikaw din po tayo, asahan ng kalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ang iiral. Maulan ang kasalukuyang umiiral ngayon sa ilang bahagi po ng Zamboanga del Norte, ilang bahagi po ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulo ngayon, pero scattered po na mga pag-ulan ito, so at least medyo maibsan ang grabing alinsangan sa inyo. Yan, most of Mindanao area magiging maulap tayo dyan. So, magdala na naman ng payong dahil medyo pabugso-bugso po yung ulan natin dahil sa nahahatak na southwesterly southwest wind flow dyan. Ayan o. Makikita niyo po yung hangin ng southwesterlies. Yung inflow niya ay nahahatak at yung accumulation ng southwest monsoon napapalakas na ngayon dito sa may bandang Vietnam. Kaya malawak ang ulan, matitinding pag-ulan ngayon ang nararanasan ng mga taga-Vietnam. Hindi pa masyado sa Palawan pero unti-unti mga susunod na araw, unti-unti lalapit na yan dito sa may bandang kaluran ng bansa. Probably mga first week na yan ng June. So be ready sa ulan na dala ng habagat po kasama ang Metro Manila. So most of Mindanao nakakaranas din mostly sa may bandang timog kanluran. So mostly southwest sections ay makakaranas tayo ng mga southwesterly trade winds na may kasamang southwesterly rainfall po ang timog kanlurang bahagi po ng bansa. Yan, yung area na yan. Yan. Ito po yung inflow ng monsoon trough mula kay Domeng. Ito po yung sirkulasyon niya. Mapapansin nyo po paano niya hinahatak itong hanging habagat natin sa katimugang bahagi ng bansa. Pero sa bandang Luzon, halos medyo drier o yung pagitan po, yung gap ng inflow ay halos dry pa. Kaya maaraw at malinsangan sa atin sa Metro Manila.
So mula sa bahagi ng South Luzon, kasama na ang Kabikulan, bagamat partly cloudy and some mostly cloudy tayo at all times. Kabilang na ang Dagat Camarines Norte, medyo mataas din ang ating temperatura dyan, medyo mataas ang ating heat index. So medyo umiiral pa rin ang hot humid na panahon. Swertihan na lamang na magkaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulot dyan sa may bandang Bicol region. So asahan ng medyo pagbaba ng temperatura. Sa buong Calabarzon area, siyempre mula Quezon Province po yan, kasama na ang bandang Batangas, sa may bandang Lipa, Tagaytay, nagkakaroon tayo na maulap na himpapunin dyan. So probably magkaroon ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan, kabilang na ang dyan sa may bandang Laguna sa San Pablo at papasok ng Lucena sa bandang Quezon Province at hanggang bandang Santa Rosa, Laguna, Calamba, at dyan sa may bandang Silang, Cavite at Dasmariñas. Pero mula sa bandang papasok ng Parañaque, pataas ng Quezon City sa Kanluran, kasama ang Caloocan, medyo gloomy tayo pero kasabay pa rin ang maalinsangang panahon pa rin. Yan, dahil mataas pa rin accumulated ng humid o hot humid na panahon pa rin despite na medyo overcast tayo. So hindi pa rin maganda mga folks. Swertehan na lamang sa maghapon kung tayo magkakaroon ng localized thunderstorms dahil mataas po yung forecast natin sa Metro Manila. Pumapalo ito ng hanggang 75% na chance tayo na magkaroon ng localized thunderstorms. Well, hopefully, wala muna magiging reklamo tayo kung magkaroon tayo ng localized thunderstorms. Iwasan na lamang o medyo maghanda na lamang tayo kung medyo bulagahin tayo ng malakas na downpour ng ulan, ha, just in case po. At wala naman sa may ng Central Luzon, napansin nyo po, mas mataas po ang temperatura dyan hanggang sa extreme North Luzon. Although overcast and gloomy rin tayo, kabilang nasa may bandang Cagayan Valley mula Isabela pababa ng bandang Aurora. Dyan, medyo nagiging gloomy tayo dyan na magiging maulap, pero yung chance na pag-ulan ay medyo moderate lamang o light rains ang kadalasan po. Swertehan na lamang kung magkaroon ng malakas na downpour. So magkaroon man ng mga localized thunderstorms sa mga bandang hapon, gabi o madaling araw, well, most likely ay thunderstorms po ang aasahan natin dyan sa may bandang dulo ng Luzon. So generally po mga folks, mapapansin natin ay kadalasan ang malawakang pag-ulan so far ang bahagi nga po ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung pinaka-heavy rain potential po at yung lawak po ng inflow na nahahatak ng bagyong si Doming po. Ito po yung mga monsoon troughs, ayan, yung mga southwesterly surface inflow. Yan, yung surface inflow po ng habagat nandito na. Kaya grabe ngayon ang pag-ulan sa may bandang Vietnam. Ito po yung pinakahabagat, yung southwest monsoon, nandyan na. Yung concentration ng southwest monsoon sa may bandang Vietnam. Pag yan ay nag-further pa na nahahatak, ay lalapit dito sa may bandang Luzon, yan, malamang dyan pa lamang siguro i-declare ni Pag-asa na ang tag-ulan ay official na. Well, tingnan pa rin natin mga folks. Depende yan sa reading ng mga weather station sa may bandang west portions ng North Luzon na nilagay ni Pag-asa na magiging reference nila para magdeklara na nga po na kung tag-ulan na nga po ba. So, yun po yung pinaka-explanation natin. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 8 o'clock AM ay under severe tropical storm na po yung kanyang 1-minute average nitong si Bagyong Doming. Yan. At ang kanyang inaasang 10-minute average kay Pag-asa ay typhoon category 9. Anytime ngayong tanghali po yan hanggang nitong bandang hapon na tuloy-tuloy na yan. So sa 1-minute average, under severe tropical storm pa rin, ang kanyang maximum sustained wind ay 102 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 132 km per hour. Yan. At yung 10-minute average na ay nasa 90 km per hour under severe tropical storm at bugsong umaabot ng 117 km per hour. Yan. So hindi pa pumapalo at least 120 km per hour man lang. So just in case hindi pa magtataas si Pag-asa, manatiling severe tropical storm, well, tingnan po natin hanggang ngayong tanghali. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 20 km an hour, pero kay Pag-asa, nasa around 15 km per hour po yung movement speed niya. So medyo malayo at mas real time kasi nag-update itong movement speed niya. Despite na per hour yung pinaka-official report. Pero as time goes by, nag-update pa rin siya. So almost very real time pa rin ang updating ng data na ito. Kasi napapansin ko, kahit wala pang isang oras, napapansin natin, nagbabago-bago pa rin yung value ng wind speed, atmospheric pressure, maging yung kanyang movement speed. So, ganun po ang nagiging sistema. So, ito po ang layo niya sa 8 o'clock AM, pero dahil nagbabago po kasi yung ating, nagbabago pa rin yung position niyan.
Pero dahil ang official niya ay every 6 hours, if I'm not mistaken, so susundin po natin yan. Mula sa pinakapalanan Isabela, yung reference point, ang layo niya nito ay bandang east-northeast o east, nasa layong 805 km east ng palanan Isabela po yan. So halos napakabungad. Nasa may bandang Philippine Sea lamang ito na walang gaanong epekto yung kanyang sirkulasyon. Hindi umaabot yung kanyang sirkulasyon. Like kung titingnan natin sa iba't ibang mga combination ng tropical cyclone track combination, walang nakikitaan na aabot yung kanyang circulation. Yan, yung tropical cyclone wind signal, napaka-compact, hindi tayo naaabutan ng tropical cyclone wind o storm surge niya. So medyo sinuswerte tayo kahit papaano mga folks. At mula sa tropical cyclone forecast combination, mapapansin natin ay pan-northwestward ang kilos niya. And then within this day hanggang bukas, expected aabot siya sa typhoon category daw hanggang sa ito'y umexit ng Philippine Area of Responsibility. Kailan ba ang approximate na i-exit ito ng PAR? By June 1 daw po ito. Ang inaasahang i-exit ito ng PAR. Well, kung double check natin, then nag-update pa rin yung data. Again, makikita po natin dito mga 29. So ngayong araw 29 kahapon, ito yung pinaka latest date. Pero sa atin mula sa Data Philippe Pag-asa ay inaasahan natin na June 1 po, mga bandang hapon o gabi, exit ito ng PAR or mga umaga, siguro between umaga o bandang hapon po ng June 1 ay inaasahang i-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin dito, ayan o. So, June 1 daw naka-indicate ito. Nasa labas na ng PAR. Kay Joint Typhoon Weather Center, June 1 din ang inaasahan, pero ito umaga. So, mga bandang umaga o bandang hapon siguro. Yan. Mga within a day or bandang afternoon po, bago maggabi siguro, estimated, ay lalabas na ito o e-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility sa unang araw po yan ng June 2026. Yan. Ito naman kay Japan Meteorological Agency. So, June 1 din, no? Ine-expect ito hapon, mga 2 p.m. So, expected mga bandang hapon po o bago maggabi siguro, exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. So, pare-pareho sila ni Japan Meteorological Agency, ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center na nagkakatugma ang forecast na by June 1 po, mga bandang tanghali po yan o bandang umaga siguro o hapon, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility na mananatili as typhoon category daw. Pero habang umi-exit ito ng PAR sa June 1 ay nasyado namang maliit ang kanyang circulation. So medyo nako-compress na siya dito. Bago ito kumilos pahilagang silangan palapit ng bandang Miyazaki sa Southern Japan. Yan. So dahil po under subtropical zone na siya, maaring nape-pressure na siya dito sa may bandang silangan ng China dahil sa may frontal system nga po na umiiral dyan. So, kahit typhoon category siya, halos napakaliit ng kanyang sirkulasyon yan o napaka-compressed. Kaya yung banta nito sa Japan, medyo moderate lang malamang sa kanila. Since makikita natin, ay dadaan lamang ito sa may bandang baybayin ng Southern Japan. Ayun o. So, hanggang kailan yan? Mga June 1 na yan, hanggang June 3, hanggang June 5, yan, yung range nung long range forecast na dadaan nito ng bandang coastal sea ng Japan. Yan. Although may mga chance pa rin na magla-landfall yan, kabilang na sa may bandang prefecture dito o malapit sa Tokyo. May mga posibilidad pa rin mag-landfall yan. Typically, ang ila-landfall niya di sa may bandang Okinawa Islands, ayun, no? Sa may Naha. Yun, yung Naha sa Okinawa Islands, Japan, ang tila tatamaan ng husto ni Bagyong Doming po pagka-exit ng PAR sa auno nga po ng June. Yan. So, ang magiging problema lang talaga natin ay gaya na ating report nung nakarang araw, yung hatak lang talaga sa habagat. Although dahil compact po masyado ang sirkulasyon ng Bagyong si Doming, hindi ganun kalakasan ang magiging impact sa hatak sa habagat sa bansa. Magkakaroon man tayo ng mga pag-ulan pero mapapansin nyo mga folks, hindi ito tuloy-tuloy na buhos ng ulan na tila yung talagang lulubugin tayo ng baha. Yun. Hindi masyadong tuloy-tuloy o magdamagan ang buhos ng ulan. Titila siya, bubuhos ng moderate, biglang titigil, nagkakaroon ng medyo moderate na rainfall, then titigil uli, ganun po. Medyo magiging choppy po ang buhos ng ulan
base na rin sa daloy ng habagat na nahahatak ni Bagyong Doming. Ito po yung pinaka-floating satellite niya, medyo pulido na po. So anytime, magiging typhoon category na po na itataas yan. And then unti-unting nakaka-apekto yan sa may bandang timog kanluran ng bansa at most on southern sections ng Luzon hanggang Visayas po. Sa Metro Manila ay malamang mararamdaman natin siguro yung talagang ulan talaga, probably mga unang araw yan siguro ng June. Yun yung estimated ahead of time natin. Pero ngayon kasi may naka-forecast tayo na nasa 75% to 80% na tayo dahil makakaranas ng pag-ulan. Well, tingnan po natin kung pumasok yan mga folks dahil kasalukuyang grabe po ang alinsangan sa amin sa Caloocan. Medyo nakakapaso pa rin ang tindi ng alinsangan dito sa amin sa Caloocan. So, ito po yung isa-isahin natin, yung pinaka-forecast track. Ito po yung kay Joint Typhoon Weather Center. Nakikita natin halos yung outer range niya, hindi abot sa anumang kalupaan ng bansa. Hindi masyado abot. Ang apektado lang talaga typically ang bandang Naha sa Japan ang mas apektado mga folks. Kay Japan Meteorological Agency naman, yan, ito po. Compact yung kanyang circulation kaya mapapansin nyo po maliit lamang. Bago ito umexit ng PAR, maliit lamang yung pinaka-range na maaapektuhang mga dadaanan niya. Yan. Despite na aabot siya sa typhoon category, so very compact na bagyo siya. Hindi siya ganun kalawak o kalakihan. Kay Pag-asa, ito naman yung forecast track sa data feed ni Pag-asa. Compact din, no? Napakaliit lang ng cone of uncertainty niya at napakaliit din ng range na maapektuhang lugar. Very compact na bagyo itong si Doming. Hindi siya ganun ka-significant na malawak ang kanyang sirkulasyon so far. Yan, no? Maliit. Very compact din ayon sa forecast track ng data feed ni Pag-asa. Yan. Ito ngayon yung kasalukuyang lokasyon ni Jiangmi or Doming. Yan. At sa DeepMind AI naman, kung sisilipin natin yung kay DeepMind, kaya natin mag-load dahil tatlong klase yung pattern nila. Yan, ganun din. Yung area ng impact ng convectivity nitong si Jiangmi o ni Doming ay halos hindi maapektuhan o walang maapektuhan sa anumang kalupaan ng bansa, especially sa bandang Luzon. So, habagat lang talaga ang maapekto sa atin sa bansa dahil sa hatak ni Bagyong Doming. Yan. So, wala tayong nakikitaan na ito'y tatama o didikit man lang sa alimang kalupaan ng Pilipinas. So, pare-pareho po, yan po yung kanyang track at ito po yung pinaka-ensemble track niya. So, napaka-compact din at safe na safe pa rin tayo sa Pilipinas. Wala tayong magiging concern kundi habagat lamang na mahahatak nitong bagyong ito. Ito naman yung ensemble forecast tracks mula sa generated ng artificial intelligence ng DeepMind. Compact din po. Ayan, i-dark mode natin ha. Yan. So, compact din at halos walang anumang maapektuhan sa malaking kalupaan ng Pilipinas. Very compact din talaga mapok. So, hindi siya ganun kalawak na klase ng bagyo. Sa ating tropical cyclone intensity forecast naman, para kay Doming, mapapansin natin, aabot talaga siya at least category 1 typhoon ngayong araw. Yan, makikita natin ngayong araw ay inaasahang aabot ito sa category 1 typhoon, at least mga 124 kilometers per hour. So, pasok siya sa typhoon category. And then, babalik siya sa pagiging severe tropical storm in 2.5 days. So, in 2.5 days, probably siguro mga June 2 o June 3. Well, depende yan sa magiging forecast niya sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hanggang category 1 typhoon lang ang magiging maximum na category ang kasalukuyang magiging forecast niya. Wala tayong nakikitaan sa ngayon na ito'y aabot sa category 2 typhoon po. Yun. So, sa mga magtatanong kung aabot ba siya sa super typhoon, sa ngayon ay malabo. O malabo po siyang umabot o kahit man lang category 2 typhoon. So, yan po yung magiging forecast natin base sa ating Spaghettios Models Charts o Tropical Cyclone Intensity Forecast mula sa PIMO Weather Page Automatic Forecast Generation. So, after Doming, just in case, meron bang susunod sa kanya? Well, kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, medyo merong reaccumulation dito na naman sa may bandang southeast of Guam. Yan, medyo merong reaccumulation. So, titingnan natin maigi yan kung mataas ang convergence niyan. Silipin natin yung mean winds kung merong accumulated na convergence and divergence sa tibog silangan ng Mariana Islands. Mukhang meron mga folks. Ayan o. So, mukhang meron tayong post na panibago na namang convergence development. Tingnan natin yung kontrahangin kung mataas, yung divergence.
well, medyo shallow siya or disorganized. So, uncertain ito kung magkakaroon ito ng exact development. Sa ngayon, medyo organized siya ng bahagya, at least mga 33 kilometers per hour. Sa southeast ito ng Guam po. So, ipopost natin yan sa Facebook page although sa labas ito ng ating bansa o sa PAR o Philippine Area of Responsibility, bandang southeast of Guam po ito. So, sa mga nagtatanong kung meron bang susunod o posibleng sumunod kay Domeng, meron pong posibilidad. At least 50% chance. Dahil at least 55 hour pa po ang ating oras na babantayan para dito sa panibagong convergence na namamataan natin sa southeast of Guam. So, hindi pa natin masasabi kung iyan ay magiging active low pressure area or magiging surface trap lamang or embedded ng intertropical convergence zone. Mag-update tayo dyan time to time mga po. Sa ngayon, medyo mataas ang kanyang convergence. So, may posibilidad. May maliit na posibilidad na magiging isang active low pressure yan anytime. Pero sa ngayon, ay napakaliit pa, kaya obserbahan muna natin mga folks. Tingnan natin yung vorticity kung mataas ba. Medyo moderate po yung vorticity. So, hindi magandang balita to. Environmental steering environment, although mababa po yung environmental steering, so maaring mapahina yan or hindi magkaroon ng continuous development. Sa ngayon, mula sa pinaka 925 hectopascals ng global spectral model, medyo mayroong mga another Coriolis circulation na nagaganap sa southeast of Guam. So tingnan po natin mga puksa. Yan. Base rito, inaasang e-exit ng PAR si Domeng by June 1. Ayun. So malinaw naman yan mga folks. So mga bandang umaga siguro o bandang hapon o bago magabi. Well, depende yan sa movement speed. Pero asahan natin na mukhang magkakaroon tayo ng pag-ulan sa Metro Manila at Saudo Luzon bago umexit ng Philippine Area of Responsibility sa unang araw ng June itong si Domeng. Yan po yung inflow ng hatak sa habagat. Palalakasin niya ang habagat na magpapaulan sa Saudo Luzon at posibleng abutin ang Metro Manila. Malinaw po yan mga folks. Ito po yung pinaka-animation yan. At medyo may mga Coriolis na naman na nakikitaan tayo dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung mean sea level pressure niya. So hihilaga siya. Then bago i-exit ng PAR yan sa bandang June 1 ay palalakasin ito yung habagat. Magkakaroon po tayo ng pag-ulan po. Yan. Ito po yung wave height. Makikita natin malakas po yung alo natin. Kabilang na ang Isim, Nodo, Luzon. So delikado pong pumalaot. Lalo na sa may bandang silangang bahagi ng bansa sa mga hanggang nitong week na darating po. Yan. Although at least mga 1 meters hanggang approximate 1 meters lamang ay itataas dyan. Pero at least mataas po yung swelling niya. Naglalaro mga 1 to 1.5 meters po. Kabilang na ang northeastern Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas kahit papano. So medyo alalay lang po tayo mga folks. Base na rin dito sa nakikitaan natin na yung pinaka mean sea at yung significant wave height po niya. Ayan, malinaw yan mga folks ha. So ingat pa rin. At wala naman sa ating tropical cyclone strike probability, makikita natin medyo mayroong development dito pero bandang Eastern Pacific na ito. Pero malapit sa southeast of Guam, at least mababa pa lamang yung accumulation dito. So hindi pa natin masabi kung mayroong susunod, pero may convergence kasi tayong namamataan at least 30 km per hour. So, may posibilidad. Obserban pa rin natin mga folks dahil wala pang pinapakitang forecast dito si ECMWF. Although, sa kaluran ng Luzon, mapapansin natin, magkakaroon ng low pressure area sa may bandang kaluran ng Luzon. Anong araw to? Mga June 1 o June 2 to June 4. So, posibleng magkaroon tayo ng shallow low pressure area sa may bandang kaluran ng Luzon. So, watch out po. Babantayin natin yan mga folks kung itataas yan ng pag-asa. Sa ngayon, ina-expect lang natin, lalakas po yung ating habagat dahil dito kay Domeng sa unang linggo nga po ng June 2026. So, abang-abang na lamang mga folks. Yan. Yung probability po by mean weeks, inasa natin sa ulang linggo po ng June ay magkakaroon na tayo ng habagat rain dahil base na rin dito sa pinapakita ng probability, tropical cyclone probability. Wala pang pinaka-latest animation siya pero meron na siyang latest sub-seasonal range pagpasok po yan ng June 1 po. Malinaw yan mga folks. Ay, no? So, lalakas po yung ating habagat. So, be ready sa habagat range na mararamdaman natin including Metro Manila po sa unang linggo ng June po yan. So, yan po yung malinaw at sa atin namang computer models, malinaw dito na palalakasin itong habagat na magpapaulan sa kaluran ng bahagi po ng Luzon hanggang southwestern Luzon. Ito po yung monsoon trough at yung southwest monsoon winds na palakas nito mula bandang Vietnam
So mula sa pinaka-surface wind flow, magiging monsoonal flow po ito, mga first week po ng June. So be ready po sa mga pag-ulan just in case. Kay SMWF, ito rin ang pinapakita, yun, magkakaroon pa ng development of shallow low pressure area pa dito sa may bandang kanluran ng Luzon. Starting po yan ng bandang mga June 1 po, between June 1 to June 4 daw. Dahil sa paglakas po ng habagat, magre-resulta yan ng medyo surface trough at pagbaba ng atmospheric pressure na resulta ng posibleng shallow low pressure area sa may bandang kanluran ng southeastern Luzon. So, southwestern Luzon. So, abangan po natin yung mga folks, pero paghandaan natin yung magiging ulan niya na kasama na ang Metro Manila, mga folks. Medyo warning po sa ating hydrological, yung ating water level po yung dito sa Caloocan at Nabotas at bandang Malabon daw, nakakaranas sila ng medyo paghina sa pressure ng tubig mga bandang gabi po. Ano po ba ang dahilan? Well, hindi po tayo nagkulang sa report. Mga nakaraang buwan pa po, patuloy pa rin ang pagbaba ng water level reservoir ni Angat Dam. Sa ngayon, yun ang ginagamit ngayon na nagsusupply sa Metro Manila. Kung titingnan natin dito mga folks, ay mula sa kahapon ay 173.64 meters. Ngayong araw ay 173.29 meters na lamang po. So, napaka-critical na po yung water reserve ni Angat Dam. Ewan ko na lamang kung gagamitin na po yung backup natin na reserve mula sa Ipo Dam at Lamesa Dam. Pero inaasahan po na magkakaroon ng rotational ng paghina sa pressure na i-distribute po ng Maynilad. Kasi dito sa amin sa Caloocan, nakakaranas tayo sa gabi na medyo paghina po ng tulo ng tubig. Parang binabawasan po ni Maynilad yung pressure ng supply ng tubig bandang gabi po. Kasi nga po, medyo kinakapos na po tayo ng reservoir ng tubig po. Yan. So, mula sa rule curve elevation, supposed to be 183.69. Pero nasa 173.29 meters na po yung ating kasalukuyan na water reserve ayon dito sa ating hydrological center. So patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng water reservoir ni Angat Dam. Hindi po yun maganda. Ganon din kay San Roque. Pero dito medyo bahagyang tumaas ng konti yung kay San Roque. Hindi kagaya ni Angat Dam, ay talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagdaos-dos ng water reservoir ni Angat Dam. So expected po yan pag humina po yung tulo sa inyo ay may dahilan po yan dahil halos kapos na po yung reserve ni Angat Dam na kasalukuyang nagsusupply po yan probably sa Luzon kabilang na ang Metro Manila. Samantala sa Ulat Lindol, medyo may mga ilang minor earthquakes tayong na-detect mula kaninang umaga, mga alas 8 hanggang bandang alas 9. Although minor earthquakes ito, malapit sa amin sa Caloocan. So tingnan po natin yung data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw. Wala naman tayong magnitude 4 na naitala dito, pero kung titingnan natin ang oras, base dito sa aking seismometer sa Caloocan, mga bandang 8:45 o 46 ng umaga. Ayun, dito sa may bandang San Antonio, Zambales, magnitude 3.4 po ito na may epicentral depth of 16 km. So, malamang yan yung na-detect na aking seismometer kaninang maga. And then, mga 9:55, tingnan natin kung mayroong 9:55 o 9:54. Meron po sa San Antonio na naman. So, probably nagkakaroon ng clustered earthquake po sa may bandang San Antonio, Zambales, sa karagatan ng West Philippine Sea. Medyo alisto po tayo dyan dahil hindi tayo nagkulang ng paalala. Dumadami po yung clustered earthquake dyan, kabilang na sa may bandang Bolinao, Pangasinan Sa may bandang Bolinao, Pangasinan, may total cluster na tayo dyan na 67 earthquakes. So, medyo alisto po tayo mga folks At sa may bandang, dito sa may bandang San Antonio, Zambales, at least 9 clustered earthquakes po ang bilang. Yan. So, gaya nating sinasabi, mataas po yung pressure points natin sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Sa katimugan naman ng bansa, dito sa southeastern part ng Mindanao po, malakas ang pressure points dyan. So, anytime magkakaroon ng malakas na rupture ng ating tectonic plates na magbumunsun po ng mas malalakas na mga lindol po. So, be ready na lamang mga folks Sa ngayon, wala tayong nadedetect na at least kahit isang magnitude 4 maayon dito sa record o data feed ni PBOX. Mula naman sa ating historical earthquake data for the month of May since 48 hour na lang ay June 1 na po. So, tignan natin kung aabot ba sa mahigit 1,000 ang total earthquake for the month of May.
total earthquakes natin ay 1,044 earthquakes. Yes, lagpas po sa 1,000 ang naging total earthquake natin. So matatapos po ang month of May na mahigit 1,000 din ang bilang ng lindol natin sa Pilipinas for the month of May. 1,000 dito is magnitude 2.0 pataas, 37 sa magnitude 4, 6 sa magnitude 5 at isang magnitude 6 plus na naitala dito sa bandang San Julian, Eastern Samar po yan noong May 4 po, nung yumanig ang magnitude 6 na lindol dyan. Then after nyan ay mga magnitude 5 lang naman ang naitala, at least meron tayong magnitude 5 na 6 na magnitude 5 at karamihan bandang southeastern ng Mindanao. Isa sa may bandang Isim, Nodo, Luzon, sa may bandang Dinagat, Dalupira Island, Calayan, Cagayan po yan, na mayroong isang magnitude 5 po na naitala dyan. So, ingat po at ganun pa rin yung clustered points na malakas yung pressure dito sa southeastern part ng Mindanao at sa may bandang northwestern part naman ng Luzon. Medyo mag-ready-ready po tayo dahil anytime posibleng magkaroon tayo ng malakas na ruptured o biglang malakas na pagyanig ng lindol ha. Be ready po anytime mga folks. So again, nasa total na tayo na 1,044 total earthquakes. Siguro bukas magre-report na tayo sa ating summary ng lindol for the month of May 2026. Mga bukas po siguro yan. So titignan natin mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, May 30, 2026. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 30, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na, magtatanghali na sa ating report. Asahan pa rin na hot humid na panahon pa rin tayo sa Metro Manila. Despite na mataas ang forecast na tayo daw ay makakaranas ng localized thunderstorms. Well, hopefully man lang ulanin uli tayo. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.